Hindi lang DICT at NBI ang sinabon ni Senador Raffy Tulfo, nakatikim din ang Meta Philippines dahil naman sa paglagana pa rin ng fake news sa Facebook. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, uminit na agad ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Bernie Mustafa na siyang head ng public policy ng Meta Philippines. What do I have to do to prove to you that those posts are all fake news? What do I have to do? Simply reporting to us, sir. I did report it to you. I reported it to you several times for so many weeks already, for crying out loud. Yes. But you never did anything. We followed the process in terms of... Sir, do you understand English? Ang tinutukoy ni Senador Raffy ay isang post sa Facebook na nagsasaad ng kanya umanong pahayag laban sa dating Pangulo na siyang ugat ng bulok na sistema sa Pilipinas. Nereport na raw niya ng ilang beses sa Meta na fake news ito at wala siyang sinasabing ganitong akusasyon at dapat matanggal pero walang nangyari, ilang linggo na ang lumipas. Sabi naman ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng komite, maging siya at mga kasamahan sa minorya ay ginawan ng fake news sa Facebook. Our Senate President, Vicente Soto III, is also being attacked. I hope you could also protect us from political attacks. It is being used against us, sir. Lalong nagpainit sa ulo ni Senador Raffy ang isang post ng pag-atake kay PBBM na malinaw naman anyang fake news pero nananatili pa rin sa kanilang platform. The president is being disrespected here. Yeah. Allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been in process. In process? In process of... Why not take it down immediately? Again, it has That's bullshit. stages, but we are in the process of No, addressing this it's being confidentially. Sandali lang, sir. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. Mhm. You know for a fact that that's a lie. That's fake news. Why would the president of the Republic of the Philippines be disrespected like this, and you allow it? Okay. And everybody knows that's a lie. And you know that's a lie. But you said there's a process before this will be taken down. Shame on you. Nakahinga naman ng maluwag si Senator Raffy nang hingin na ng Meta ang link ng nasabing post para ma-take down na ito ng Meta. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taga-Meta Philippines sa lumabas niyang inis sa mabagal na aksyon sa fake news sa FB. Umaasa naman si Senator Padilla sa mabilis na aksyon ng Meta sa fake news na dahilan kaya nagkakawatak-watakan niya ang mga Pilipino. All of this fake news is messing our country so much. This one way of begging you to do something, brother, because this is too much already. Too much of this is not helping our country, and too much brainwashing, too much of everything. So really rely on you on this to help us, brother. Thank you. Inilatag naman ng DICT ang mga panukala na maaring maisama sa committee report para sa babalang kasing batas para rito. Kabilang na riyan ang pagmumulta sa mga sangkot sa fake news. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.